Sir, ano po yung advantage at disadvantage po bilang entrepreneur po? Okay. Ang entrepreneur kasi, ang advantage nun, una, wala kang amo. Ikaw yung nagraran, hawak mo yung oras mo. Ikaw yung nagpapatakbo ng negosyo mo. Kaya yun yung advantage. Tapos, compare sa kita, syempre, mas malaki ang kita ng entrepreneur kaysa ikaw ay hindi entrepreneur. Kung halimbawa, ordinary empleyado, mas malaki ang kinikita kaysa doon sa ikaw ay magiging empleyado. Ang disadvantage naman, ah, halos yun nga, pagka wala kang benepisyo, wala kang 13 month, wala kang mid-year bonus, kasi sa'yo lahat, ikaw ang magbibigay nun. Bago isa pa sa disadvantage, pag wala kang tao, ikaw talaga ang gagawa. Sobrang full time. Tapos medyo masakit sa ulo pagdating sa mga permits, BIRs, yan medyo masakit sa ulo pag minsan. Pero lamang pa rin ang ikaw ay entrepreneur. Ayun po. Owner po, ano po yung contribution mo for Sa economy. Sa economy? Unang-una, nakakapag-generate ako ng employment. Yung mga tao, nakakapag-create ako ng trabaho. So, yung mga tao nagtatrabaho sa akin, nakikinabang, nakakaroon sila ng sweldo, napapakain nila yung pamilya nila. Pangalawa, nagbabayad naman ako ng buwis. So, malaki ang aking contribution pagdating sa pagbabayad ng buwis. Pangatlo, yung mga tao, dahil ang tinda ko ay mura lang. Yung mga tao na low budget, pumupunta sa akin, sa halip na mag-Jollibee sila, bayad sila ng 79, isang chicken, isang kanin, dito 35 lang. So mas magagamit pa nila sa iba yung pera. Yung mga magulang nila mas matitipid, mas makakapagtipid pagdating sa pagkain ng kanilang mga anak na nag-aaral sa mga eskwela ng nakapalibot. So yun yung malaking contribution ko sa ekonomiya. So, ayun nga po, good evening po sa inyo. Good evening din. So, yun naman po, yung tanong lang naman po namin is, ano po yung disadvantage, ano po yung advantage at disadvantage ng pagiging isang negosyante or pagiging isang entrepreneur? Ayun. Mga advantage. Sa pagiging isang entrepreneur or isang negosyante, though it's considered pa rin naman na negosyo kasi kahit maliit yan, we're involved sa negosyo. So, ang advantage dito, unang-una ay nabibigay natin, nagkakaroon tayo ng syempre sa mga customers natin, yung mga wants and needs nila, katulad nga yung trending ng kape. So since this is coffee shop, so dito sa place namin, sa Canubing, is wala pa talaga ditong coffee shop. So this is the first coffee shop dito sa barangay. So advantage nun ay di nakakapag-sell tayo ng coffee, ng trending ng mga coffee menus today na aabot kaya sa bulsa ng mga mamamayan. Mga estudyante. So, mga estudyante, oo. At saka yung mga iba pang drinks na gusto nating ma-experience ng mga tao dito na like ng mga drinks na nasa city na trending ngayon. So, yun. Tapos, ang disadvantage pa din, at the same time, nakakapagbigay tayo ng mga opportunities na jobs sa mga kasama natin. Kasi, say for example, katulad dito, may kasama ako dito na nagluluto. May kasama ako dito helper. So, siguro contribution yun sa kanya na may pangangailangan siya, nakakapagbigay tayo ng opportunity para makatulong din sa kanyang pangangailangan sa daily life. Tapos, advantage pa din, na nakakapag tayo sa economy, nakaka-contribute tayo kasi nagbibigay tayo ng tamang bayad sa tax. So yun, nakakapag-contribute tayo nun. So, yun yung mga ilan sa mga
advantages na maaari kong ibigay Tsaka as parang negosyante. ano na rin po, yung bilang isang entrepreneur, hindi nyo na kailangan magtrabaho para sa ibang tao. Like, sa inyo na talaga as in yung negosyo. Oo, yun. At the same time, hawak ko yung oras ko. Tapos, kaya kong i-manage yung oras ko. Tapos, yun nga, may sarili akong income na wala akong boss. Kumbaga, ako yung Kayo yung masusunod, ako kayo yung nagde-demand talaga. So, isang advantage na sa akin. At the same time, sa ano ko, sa personal needs ko na din financially. So, nakakatulong din siya. So, yun lang. Bale, parang sa disadvantage nyo naman po is yung parang sa about po ba sa sa pera pag yung Okay. nag-start kayo nito, ano po ba? Sige, sa Gaano ba mahirap po ba noon start Oo. kayo? So disadvantage naman, talagang risky din talaga ang magkaroon ng negosyo or kahit anong negosyo kasi siya ay matatawag na parang sugal. Kasi ang negosyo, hindi mo alam kung kahit na trend yung tinitinda, so hindi mo pa rin alam talaga dun sa place na aanuhan mo. So kailangan talaga is gagawa ka talaga ng ways, magiging creative ka talaga, magiging masaliksik ka kung paano mo i-improve yung mga product mo. Tapos, yun nga kasi dahil trending yan, marami syempre gumagaya na mga competitors dyan. So, isa yun sa mga disadvantage. So yun. Tapos, at the same time, yung marami talaga mga disadvantage, mga risky na. Pero, yun nga, nai-emphasize doon yung Tsaka talaga yung sa budget din, sa pera din. Kasi involved talaga ang money dito. So, talagang hindi mo alam kung magiging matyaga ka talaga para bumalik. Talo ba? Oo. Para maibalik yung puhunan mo. Tapos at the same time, i-work out mo talaga yun para talaga bumalik siya at magtubo. Bilang isang negosyante na po, dahil may negosyo na kayo, ano naman po yung nagiging contribution nyo dito sa economy or kahit dito lang sa Kanubing? Ano po ba yung nagiging contribution nyo? Yun, contribution natin. Yung mga number one nga, dahil trend ang kape, tsaka coffee is life eh. Tao ngayon talaga, kahit sino dati nagkakape. So, nabibigay natin yung cravings nila, yung wants nila. At the same time, yung coffee with a twist. Kasi may iba't ibang klase ng mga different menus na pwede na lang pagpilian. So, nakaka-contribute tayo doon, nakakapagbigay tayo ng wants and needs nila sa bagay na yon. Tapos, yun nga, as kanina, do sa advantage na rin, yun nga kanina, nakakapag tayo sa economy through taxation, pagbabayad ng proper ng tax, which is nakaka-contribute talaga yun sa ating economy. Isang talaga yun, today. nakakatulong po talaga Oo. tayo. So, yun. Maraming salamat po Okay, sa no problem. time nyo, sa effort nyo dito. Okay. Na pagbigyan nyo po kami. Thank you po. No problem. Kakabukas niyo lang po last week and may dalawang katanungan lang po ako. Ang unang katanungan po, ano po yung disadvantage at advantage sa pagiging negosyante? Disadvantage sa pagiging negosyante ay ang kompetensya. Ang disadvantage naman, mura ang bilihin at 24 hours na bukas. Ang padalawa naman pong katanungan, ano pong maitutulong nito sa ating ekonomi? Makakatulong ito sa mga estudyanteng maagang pumapasok para bumili ng kanilang pang-almusal. Thank you po. Yan. Good morning po. Good morning. We are the third year student of City College of Calapan, and me and my group decided to conduct an interview about accommodation. We particularly drawn to your establishment because of its commitment to deliver exceptional service, experience, and reputation for excellence with the community. And this interview is for our activity in school, and it will help us to learn and understand more things about the industry that we are pursuing. And bali po ay magtatanong lang po kami ng
two question para po sa aming activity, which is yung tanong po na ito ay sabihin po ni Mr. Karandang po. Okay, go ahead. Here the two question po is, as a owner of Ilocanga Beach Resort, what are the disadvantage and advantage of being entrepreneur? Siguro magbibigay lang ako ng konting example lang. Siguro para sa akin, advantages. Una, I am the boss. Hawak ko lahat ng oras ko. Pwede ako mag-work kung kailan ko gusto. Then second, it's a profit. Huge financial rewards. Once na entrepreneur ka, yung profit mo mas malaki. I-compare mo kung employee ka lang. Sa disadvantages, number one dyan, business competition. Alam naman natin lahat na pag may business, lagi kang may kakumpete. Siyempre, kasunod niyan, na disadvantage, yung uncertain income. Minsan mag-i-invest ka, pero walang ROI. Yan ang mga disadvantages nan. And last siguro para sa akin, more responsibilities and more stress. Yun siguro. Ang disadvantages at saka advantage ng being entrepreneur. Okay po, sir. Yung pangalawa pong tanong is, yung what are their contributions to economy? Contribution, economy. Yes po. Sa line kasi ng business namin, Silipin niyo muna. about tourism. Silipin niyo sa ano. Siyempre, sa tourism, makakapag-open kami ng new jobs, tapos, ano pa ba? Siyempre, nakakatulong ka sa tao, makakapag-open ka ng tourism, makikilala yung bayan na pinuntahan, na pag-openan mo ng business mo, more jobs, more, madaming income ang tao. Then, pinakang contribute talaga ng being entrepreneur sa economy is taxes. Yung tax talaga. Kaya dapat, pag once na naging entrepreneur kayo, pagbayad kayo ng tama ng tax. Kasi yun ang unang-unang makakapagpalago ng ekonomiya natin. Taxes galing sa mga entrepreneur at saka mga business owner. Yan lang. Hi, sir. Thank you po. Okay, sige. Sige, thank you.